Eto na, guys. Dagdag na naman sa gastos natin sa pera. Ah, alam niyo yung mga mas nakakatawa? Yung wala ka na ngang pera sa negosyo mo, pero kailangan na kailangan mo yung pera. Yo, what's up? Good morning. Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na hindi marunong sa mga services. At ngayong araw na to meron akong ibabahagi sa inyong kwento, istorya ng tunay o realidad sa pagpapatakbo ng isang salon business, no? Kasi, no, kwento ko na lang din sa inyo. Pagpasok ng January, napaka hirap nung andar ng ating negosyo, no? January, mahina yung benta, abonado tayo. Umaasa tayo na pagdating ng February, biglang tataas yung benta, papasok yung benta. Pero ganun pa rin yung nangyari. Abonado ulit tayo. Ngayon, umasa na naman tayo na bandang mga Marso, no? Sana pumalo yung benta natin. Lalakas na naman yung benta natin. Umaasa tayo. Tinatrabaho natin. Ginagalingan natin. Pero anong nangyari? Pumasok yung March. Ang sumalubong gera. Minsan matatawa ka na lang, no, sa mga ganitong problema. No? Kasi, sa mga panahong wala ka nang pera, aasarin ka pa, iinisin ka pa, dadagdagan pa yung problema mo sa pera. Ang nangyari kasi ganito, nagbukas tayo ng branch natin sa Davao. Ayan, kakabukas lang. Yan, maraming customer, may benta. Ay, maganda yung nangyari. Ngayon, kahapon lang, nag-chat sa atin yung manager natin. Yung wifi, nagka-problema. Kung saan na kailangan mo ng wifi, kasi yung mga salon namin, no, problema ko dyan, meron kaming 6 branch. Hindi ko ma-monitor yan, hindi ko mapupuntahan. So, ang ginawa nating diskarte dyan para makita natin is nilagyan natin ng CCTV camera. So, sa bawat branch may camera. So, ngayon, kailangan natin ng camera dahil kulang pa tayo sa staff. So, hindi na tayo mag-iikot-ikot, no? Titingnan na lang natin. Kasi, kung iikot pa tayo, ang mahal na ng gasolina. Diba? So, ngayon, nagka-problema pa sa wifi. At eto pa, kulang kami ng staff ngayon, di ba? Kulang kami ng staff. Ngayon may customer dun sa kabila. So, dahil sa kulang kami sa staff, yung isang branch namin, kinlose ko muna, no? Dun sa Davao. Problema nga naman eh. So, ang nangyari, sinara nung manager namin yung store. So, eto na, guys. Nagdag na naman sa gastos natin sa pera. Habang kanyang isanara, yari. Nasira yung roll up. Nasira, guys. Nasira. Puti kamay na naman yan eh. So, ang ginawa naming diskarte ngayon, kailangan naming mapayos yun kasi sira, no? Problema. Paano natin papasukin yung customer, sira yung roll up? Yung hindi mabuksan, hindi maangat-angat kasi nalaglag sa kanyang linya. So, naghanap kami ng solusyon, hanap kami ng maayos ng roll-up. So, ayun, may nakita ko, 4,500. At, yun nga lang, another gastos to kasi kami yung sasagot sa roll-up, sa gastos sa roll-up. So, realidad, no? Realidad sa pagnenegosyo. Kung saan, wala ka na nga ang pera, aasarin ka pa, na kailangan mo ng pera. Puti kamay na yan. Napapansin nyo ba yung mga ganito? Napapansin nyo ba? Na-experience mo ba bilang negosyante ngayon, bilang salon owner ngayon, na kung saan, wala na nga tayong pera. Naghahanap tayo ng maraming pera, naghahanap tayo ng benta, aasarin ka pa, nadadagdagan yung problema mo sa pera.
Mga nakakatawa. Pero ito yung mga realidad. Ayan. So, balik na naman ulit tayo ngayon sa solusyon. Diskarte natin, galingan natin sa marketing. Galingan na naman natin sa marketing. Galingan na naman natin sa pagbenta, no? Magpapansin tayo. Kailangan makuha natin yung pera ng customer ngayong mga buwan na to. At nadagdag pa tong pasakit tong gulo, no? Yung gera, no? Maring hindi mo pa napansin ngayon, pero hindi mo pa naramdaman. Umakyat na, 85 na, magiging 92 o 100 o 120 yung gasolina. Ang laking dagok nito sa salon business. Kasi halos lahat ng ginagamit nating produkto, inaangkat pa natin sa ibang lugar. So yung pagtataas yan siya, dodoble yung gasolina na dating 60 magiging 120. Mataas ang tsansa na dodoble rin tong produkto natin. Yung mga presyo nito. So ang tanong ko sa iyo, anong mga paghahandang gagawin mo sa panahon na tataas ang petrolyo, ang gasolina? So comment ka dyan sa baba, no? At share mo na rin kung meron kang experience na kung saan wala ka lang ng pera, mas kailangan mo palang pera. Ay na. Comment sa baba at pag-usapan natin yung mga anong mga iniisip nyo ngayong mga mangyayari sa mga susunod na mga buwan at araw. Bye-bye. Kailangan pa ulit natin.